kagubatan kung saan lumilipad ang mahika, isang maliit na ember na fox na may takot na mata. Ang mga alitap-tap ay nawawala, ang kanilang kislap. Pumapasok si Mimi upang palaguin ang mahika. Gamit ang kanyang kumikislap na kwintas, siya ang magpapaliwanag ng daan upang iligtas ang mga alitap-tap at liwanagin ang araw. Ang mga iskintila ay nawawala at ang mga puno ay nagiging kulay abo. Tahimik ang kagubatan, ang gabi ay nawawala ang lakas. Ang mahika ni Mimi ay nagsisimulang tumaas. Pinapangunahan ang maliit na fox sa ilalim ng makukulay na kalangitan. Sa kagubatan siya'y naglalakad, ang daan ay napakadilim. Ibinabalik ang liwanag upang iligtas sila mula sa dilim. Mimi, Mimi, na may mahikang kasing kisap, ililigtas niya ang mga alitap-tap at ibabalik ang liwanag. Sa kanyang kumikislap na puso makakahanap siya ng daan upang ibalik ang mahika at liwanagin ang araw. Papasok sa kuweba na may mga alitap-tap na nawala, si Mimi ay magpapatuloy anuman ang halaga. Ang kristal ay humihina at ang apoy ay mahina. Ang mahika ni Mimi ay nagsisimulang magsalita. Ang mga alitap-tap ay kumikislap, ang kagubatan ay humihinga. Ngunit alam ni Mimi na ang mahika ay hindi kailanman mamamatay. Mimi, Mimi, na may mahikang kasing kisap, ililigtas niya ang mga alitap-tap at ibabalik ang liwanag. Sa kanyang kumikislap na puso makakahanap siya ng daan upang ibalik ang mahika at liwanagin ang araw. Ang mga tagapangalaga ng apoy sa mataas na kalangitan, nakikita ang kanyang tapang tumutugon sa tawag. Sa kristal na kumikislap sa kanyang mga kamay, ibinabalik ni Mimi ang kapangyarihan ng apoy. Nagsisimula ang pista, ang liwanag ay malakas. Ang pakikipagsapalaran ni Mimi